So, short exhortation, pero may nakukuha na po tayong mabuting ebanghelyo na magbibigay sa atin ng gabay para maunawaan natin kalagahan ng spiritual na pamumuhay. Amen? Kaya tuloy ko na lang yung kanyang turo. Amen po ba? Dahil napakahalaga ng maunawaan natin yung buhay natin sa harapan ng Diyos. So, praise the Lord. Amen? Kaya, wow. So, ako po yung natutuwa, nagagalak dahil malawak na po. Sabi, labas natin yung kotse, labas. Puno na ng tao yan. Amen? Yun po sa darating ng mga oras na yan, puno yan. Ay yung ating mga deklarasyon dito, pinapangyari ng Diyos dahil totoo tayo sa church na ito. At nakita nyo, mayroon naman bubong sa likod. At mayroon na naman na mga improvement. Kasi po, hindi naman na huminto ang biyaya ng Lord sa lugar na ito. Amen. Kaya, tunay nga po na ituloy ko lang yung kanyang tinuturo. Acts chapter 2, verse 42. Dito tayo mag-focus ha. Huwag muna kwentuhan dyan. Aklat ng Gawa, 2. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghati-hati ng tinapay sa pananalangin. Dito pa lang po sa Book of Acts, ito na po yung buhay ng mga totoong mananampalataya. Sa Aklat ng Gawa, pinakita po ng mga Kristiyano during their time na wala silang ibang ginagawa. Nagtitipon po sila para po mag-aral at magkakaisa patungkol sa kanilang pananampalataya. Nabasa po natin, amen po ba? Ano sila naging ano? Masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol. So church, again, we are still under the apostles' teaching. Yung ating na mga pinag-aralan, naririnig, napakinggan, dahil ito sa turo ng mga apostol. Amen. Kaya mali po yung church na sinasabi, wala na apostol ngayong kapanahunan. Because the fivefold ministry na may apostle, isang bagay na po na under pa rin tayo sa turo ng apostles' teaching because the way we are teaching to the church is about the teaching of the apostles. Amen? Kaya nga, salamat sa Diyos sa buhay ng bawat isa. Ito po dapat hanapin ng totoong naghanap sa Diyos. Yung church na nanatili sa turo ng apostol. Amen? Kaya sa Aklat ng Gawa 2:44, magandang pagsamahan ng mga mananampalataya. Ano daw? Maganda ang mga pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga, itong mahirap, no? Kayo ba willing? Pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. In our generation nowadays, mayroon pa ba ganong tao na Kristiyano na nag-share ng kanilang ari-arian? Sa palagay mo, palagay natin, mahirap po ba magbigay? Mahirap po ba mag-share ng ating mga properties? Pero sa ngayon, sa narinig natin, even the church itself, magulang anak nag-away, demandahan dahil sa propiedad. Ito mismo ang INC, napakalaking church yan. Pero, even their pastors itself, ganun din ang nangyayari, nagagawa ng mga iglesia dahil po hindi sila nagkakaisa dahil sa mga ari-arian. Pero sa ating nabasa, ating napakinggan, magandang pagsamahan ng mga manampalataya dahil pinag-isa nila ang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. Ito po yung wala ng greed. Pag sinabing greed, ano ibig sabihin sa Tagalog? Kasakaman, makasarili. Walang naunawaan sa katuruan ng Diyos. Kaya yun po ang lagay natin sa puso-isip natin, maganda yung ginagawa ng ating mga kapatiran dito sa ngayon dahil may pagkakaisa. Biro mo, nakarating na kayo ng Block 28. Dati, Block
18, pumuntang 15, 19, Block 5. Pero yun nga po, church, salamat sa Diyos, may naiwan, may natitira, at may nagdadagdag. Naintindihan niyo po ba? Bilang-bilang ko nga kanina, kasi mag-13 years anniversary po tayo, next month, July. June na ba ngayon? So, sino po mga June? So, mabilis ang oras, no? Tumanda na naman ang mga taga-June. Sino yung mga taga-June? So, ibig sabihin, dagdag na naman ng taon. Next month is July. So, we're planning our anniversary, second week of July. So, again, yun pong sinasabi, church. Last year, nakita natin yung galaw ng Diyos. Nakita natin yung, akala natin wala, pero pagpasok ng 12 years, all our declaration about the church, mayroon nangyari at naganap. Naintindihan niyo po ba? Hindi pwedeng hindi pangyarihin ng Diyos ang mga bagay na nais ng Diyos sa isang church. Kaya po natutuwa ako nagagalak dahil mayroon pong pagtitipon ng ating mga kapatiran, which is the Apostles' teaching, na hindi uminto ang pagsama-sama para po ang bawat isa matulungan, maturuan, mag-guide, at mayroon po na tumatayo. Sabi nga ng turo kanina sa Isaiah, sinong susuguin ko? Naintindihan niyo po? Nabasa niyo kanina hindi? Sino ang susuguin? Those who are willing and able, handa na magpagamit sa Diyos. Tama po ba? Pag hindi handa, nagtatago. Ayaw. Bakit po hindi ka handa? Dahil nabubuhay ka pa sa sarili mo. Masakit, di po ba, Pastora? Ano yan na naman yan? Sabi, Panginoon, gamitin mo ako. Ginamit ng Lord, magugas lang ng pinggan sa church. Ayaw. Hello? Magligpit lang, maglinis, ayaw. Pero sabi niya, Lord, gamitin mo ako. Sa maliit na bagay, hindi pa maasahan. Sino nakakain last Sunday ng kaning hilaw? Oh, sorry po ha, sorry. Kasi po, sobrang busy. Kung isang tao lamang ang gumagalaw, hindi naman pwede. Kailan magtulungan tayo? Nagsaing, dapat may tumitingin, luto na ba itong sinaing niya? Hindi isang tao lang lagi dahil ang mind niya, ang dami pong iniisip. If you are a part of the body of Christ, pwede tayong magtulungan. Amen? Hindi isang tao lang nakikita ako pag Sunday, naghuhugas ng pinggan. Dalawa lang. Lalo silang gumaganda dahil habang naghuhugas, nakangiti. Tama po ba? Nakangiti po ba? Naghuhugas dyan. For so many long years. Amen? Huwag kayong magalit kay Pastora. Obserbado kayo lahat. Kahit sulat ko ang karakter mo, isa-isa, kilala kita. So ngayon, hindi na kailangan na push button ka, na ay, tumulong ka doon. Hindi. Kusa, pagkakaisa ng samahan naman ng palataya. You need to help one another. Yung Apostles' teaching, ari-arian ang binibigay para matulungan ng bawat isa. Tayo, yun lang. Helping hand to one another. Nakita niyo po, church? Kaya nga Tapos, kayo rin kakain, hilaw pa. Ngayon reklamo ko, sino nagluto, ba't hilaw to? Ano na bang nagawa mo? Ano nang ginawa mo? Nakatulong ka ba? Huwag niyo akong batuhin dyan. Sinasabi ko lang katotohanan. The truth hurts. Amen? So, yun po mga kapatid. Kaya salamat sa mga tumutulong naghuhugas ng pinggan, nagliligpit, basura, everything because wala tayong katulong dito. So, ang church natin po malahayang gumawa, tumulong ng bawat isa. So, yun po yung pinapaabot natin sa bawat isa. Kasi baka mamaya uwi ka sa maloob mo dahil hilaw yung kanin. Intindihin mo na isa lang po ang gumalaw din nagluto. Kaya ngayon, pinapaalalanan kayo ni Pastora kasi hindi pwede magsisihan at wala tayo dapat sisihin. So, ano lang basa natin? Magandang pagsama ng mga manampalataya at pinag-iisa nilang kanilang mga ririyan para makabahagi ang lahat. So, maging bahagi tayo ng church. Maging bahagi tayo ng body of Christ.
Sige, tuloy mo nga ng 45 hanggang 47 para may makuha tayong unawa. Pinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian at ang pera ay pinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangailangan ng bawat isa. Wow! Magagawa ba natin ngayon yan sa kapanahonan ito, church? Ano sabi? Yung iba naman, bili ng bili. Eh, pag namatay siya, kahit isang paso, wala naman siya madala. Tama po ba? Naintindihan niyo po ba? May iba sa greed. Wealth is very important to their lives. Pero pag namatay, isang paso, wala naman madadala. Pinamagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangailangan ng bawat isa. Yun po ang apostles' teaching. Ang turo lang natin ngayon, to help one another. Kasi hindi kaya ng puso ibigay lahat eh. Mahina yung puso natin na hindi ko kaya ibigay ito, pinaghirapan ko to. Nakuha niyo po ba? So, next, 46. Araw-araw, nagtitipon sila sa templo at naghati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. Yun po nakita ko ngayon. Pag nag-message sa dwelling place, sa bahay tayo ni sister, next other day, nandun na naman sila sa kabilang bahay. Sa kabilang bahay na naman, hindi na sila huminto, mag-gathering as a body of Christ o isang komunidad o isang ministeryo ng Diyos sa lugar na ito. Hindi nyo ba alam sa pagtitipon nyo, lumalago kayo doon. Nahubog kayo na maging giver. Nahubog kayo magtulong sa bawat pangailangan ng bawat isa. Napansin ko nga, walang gutom sa inyo, lagi kayo may dala. Nung Friday daw, baha dito, baha ng pansit. Sayang, wala kayo. Baha daw yung pansit. Hindi nila alam paano maubos, wala kayo eh. So yun po ang nangyayari ngayon, bawat isa may bit-bit. Nagtutulungan. Nagugulat na lang si Pastora, ba ang dami na naman pagkain dyan? Kasi nakakamonitor po ako. Nakikita ko po yung may nagpipintura nito, mayroon pong lahat po nagalaw nyo. Akala nyo wala ako pero nandyan ako. Naintindihan nyo po. Napansin nyo, may nagkabit na naman ng panibagong electric fan. Wala pa linya yan dahil kulang pa ng wire. Pero sunod na Sunday, buhay na yan. Nakita nyo po, salamat din po sa nagbigay. Nakaupo lang si Pastora the other day dito, may pumasok, may nagbigay sobre. Yung hindi ka nahihingi, pero mayroon po nag-aabot. Hello? Sila po nahipunan ng Diyos, salamat po. Alam mo niya kung sino kayo. Salamat na marami. Kaya nakapagpintura naman tayo. At saka yung may bubong dyan, kasi puno na nga tayo. Hindi na uubos mong biyaya ng Diyos sa lugar na ito. Nakasaabit kanina po. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya praise the Lord. Kasi po, walang humpay. At yung mga talento ng iba nating kapatiran, gumagalaw na sa kanilang mga buhay. Yung mga talento ng bawat isa, pinapagamit na nila sa Diyos. Hindi sila sumusuko. Kasi sabi naman ng Biblia, wag tayo minton sa paggawa ng mabuti. Dahil sa darating na oras sa panahon, tayo po rewarded. Hindi naman tao magre-reward sa atin, ngunit ang Diyos na makapangyarihang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Hindi man tayo nakita ng tao, but then nakita tayo ng Diyos. Are you there? Kaya yung bawat isa na rito ngayon na mahalaga ka at napakahalaga mo sa Diyos. Kaya kami po, sabi nga kanina nang nag-exhort, kaya mahal namin kayo. Kami ba hindi napapagod? Napapagod din. Pero, Lord, give me strength na makapaglingkod, makasunod kami. Naintindihan niyo po? Sa paghiwa lang, sa pamalengke lang, sa paghiwa lang, sa pagluluto lang, parang hindi na mahakbang yung binti namin bago matulog sa gabi. Pero Lord, balik mo ito mamaya-maya, pagising na naman, sangkutsa na naman. Hindi makahakbang. Lord, pahigain mo ko sandali, maunat ko lang katawan ko. Kasi hindi na rin tayo 16 years old Naintindihan niyo po? Naramdaman din natin yung pain, pagod. But still, the grace of God, sa biyaya ng Diyos, naranasan namin po ni Sir yung lakas at sigla. Sabi niya kanina, sabi ko pagkatapos namin luto, sabi ko, ano nangyayari sa'yo? Nahilo ako walang hugas ng kawali, hugas ng kasangkapan, nagliligpit ng... Umupo ka muna, your body is a temple of the living God.
Whoever destroy my temple, I will destroy. Kailangan mo rin magpahinga. Hindi ka na bata. Nagagalit ako sa kanya dahil hindi rin humihinto. Naintindihan niyo po? Hindi naman ka, ibig sabihin, at our age, hindi tuloy-tuloy. Kailangan mo mag-rest. Ganon din sa mga kapatiran natin. Pag alam mo napapagod ka, upo, magbulay-bulay sa Diyos, makipag-usap sa Diyos. Babalik na naman ng Lord yung strength mo. Amen? Sa Kanya tayo kumukuha ng lakas. Sa Kanya tayo kumukuha ng kagalingan. Sa Kanya tayo kumukuha ng biyaya. 47, sige po. At palagi silang nagpupuri sa Diyos. Ito sa aklat ng gawa ng mga alagad, ha? At palagi silang nagpupuri sa Diyos, nagustuhan ni sila ng lahat ng tao. Araw-araw ay dinadaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. Sino nagdadaragdag? Yun po yun. Kaya kayo nadadagdagan, hindi po tayo ang may gawa. Ang Diyos po nagdadagdag ng totoo niyang mananampalataya upang iligtas. Kaya kung may correction, may rebuke ang church, pasalamat kayo kasi maging totoo na kayo sa harapan ng Diyos. Pag hindi kayo ni-rebuke, okay lang, sige lang. Ibig sabihin, walang pagpahalaga, walang concern sa kaluluwa, dahil okay ka lang magkasala. Amen? Pero dito po, patuloy ka lang, maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Sa aklat ng gawa, 17:6. Sige po, basa tayo balik. Yeah. Ito po yung patungkol yung commitment. Commitment ng church, ng body of Christ sa paglilingkod, sa pagsunod. Sige po. Pero nang hindi nila makita sina Pablo at Silas, hinuli nila si Jason at ang iba pang mga manampalataya, kinaladkad nilang mga ito papunta sa mga opisyal ng lungsod at sumigaw sila, ang mga taong ito'y nagdadala ng gulo kahit saan sila pumunta dahil sa kanilang itinuturo at ngayon narito na sila sa ating lungsod. Tuloy nga basa, sige po. Pinatuloy ni Jason sina Pablo at Silas sa kanyang bahay. Silang lahat ay kumakalaban sa mga kautusan ng emperador dahil sinabi nilang may iba pang hari na ang pangalan ay Jesus. Nakita niyo po ang kanilang naranasang pag-uusig, persecution, dahil sa pagtitipon nila, balik tayo sa 16, sige po. Ano kanina? Mali, 17:6, sige po. Balik tayo muna sa 6. Ito po na naranasan din nila mga pag-uusig. Dahil ang alam ng emperador o mga tao na hindi na naniwala bilang Kristiyano sila, nanggugulo daw sila. Dahil ito po gawa ng kaaway at doon ka sa 7, dahil sinabi nilang may iba pang hari ng pangalan na Jesus. Nagtitipon sila patungkol sa pangalan na Jesus. Pero may pag-uusig. Mayroon po ba? As a Christian, yung mga gathering natin, minsan hindi gusto ng mga tao sa sinlibutan. Nagka-question yan. May mga rejection yan. May accusation yan. Pero hindi tayo pwedeng muminto. Patuloy pa rin tayo dahil sabi nga kanina, sa binasa natin, na ang Diyos pa rin magdadala ng mga mananampalataya. Ang Diyos pa rin magpalago, ang Diyos pa rin magdaragdag. Kaya ano man gawin ng kaawa, as long as you are serving the Lord, wala ka nang dapat ikabahala. Ang malaga ay committed life. Commitment to the Lord. Pagkakaisa sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa next month, July, our 13th anniversary, nakita niyo po yung galaw at kilos ng Diyos. Amen? Sa totoo lang, si Pastora, hindi lang 13 years 31 years serving the Lord. 13 lang tayo dito nung sinimula natin after King of Glory, nag-dwelling place po tayo. Do you hear that? Nag-start ang dwelling place, that was nabago, kaya nabago ng pangalan, Jesus King of Majestic Glory, nagkaroon po ng dwelling place. Kasi may mga sitwasyon din noon na hindi natin matanggap yung aral, kaya nagkaroon po tayo ng 13 years dwelling place. Pero kung tanungin yung Pastora, how many long years na nag-serve sa Lord? Kasi nagbukas din kami sa bahay, sa garahe, ng gawain, 31 years. See?
31 years na walang kapaguran, maglingkod, sumunod sa Panginoon. Mga bata pa yung mga anak ko noon, may kurot pa yan pag hindi naghugas ng garahe. May gisingin mo sila tulog. Si kuya po lagi tagalinis niya ng garahe. Umiiyak yan kasi pinipilit gumising alas 9 ng umaga. May gawain. Puno yung tao hanggang kalsada na. Kaya lang, napasukan na namang ibang ministry. Gusto ng Koreano, gusto ng hanggang huli po, yung GSR Shield. Yung patutuon nila, ganito, ganon. Sabi ko, close na, ayoko na. Nakita niyo po, may gusto pumasok na ang tao mag-control, but because hindi rin tayo mangmang na ang tao mag-manipulate sa ating buhay, hindi pwedeng manatili sa kamangmangan. So again, 31 years serving the Lord, marami na po tayong karanasan kung paano tayo gawin, hubugin, ayusin ng Diyos. Kaya hindi kayo sa maling turo, hindi kayo sa maling church, hindi kayo sa maling kaunawaan, dahil totoong lingkod ng Diyos, mga hinuhubog ng Diyos sa lugar na ito. Kaya tatayuan ko yan, dahil hindi lang naman ako dito nagturo. Nakaikot na rin ako sa iba-ibang sulok para pong gamitin ng Diyos. Amen? Sunod lang tayo, sunod lang. Kasi ako nga hanggang ngayon sumusunod pa rin. Amen. Pero you are in the right path. Pag umalis si Pastora, may mga nahubog. Sila po tutuoring lingkod ng Diyos. Hindi na sila nagbibiro. Hindi na sila dahil samahan lang, dahil organisasyon lang, hindi na. Dahil naturuan na rin sila ng tamang turo. Makikita nyo yan sa inyo ring buhay. Yung handang makinig, handang sumunod, sino ang susuguin? Yung nais sumunod. Amen! Kaya napakabuti na ng Diyos. Hindi kami nag-uusap. Pero yung aking nabasa kanina, madaling araw, Apostles' teaching. Amen! Kaya inano lang. Kumbaga sa naka-line up lang. Bigla lang yan, sabi niya, Mama, mag-exhort ako. Sige. Ganon din po. Kung gusto niyo mag-exhort, usapin niyo lang si Pastora. Gusto niyo tumayo, may sasalaysay kayo, may kwento kayo. To God be the glory always. Again, kay Sister Chichi, umiiyak siya kanina dyan because of the situation. Praise the Lord. Hindi, wala nangyari sa kanilang pamilya. O ano nangyari na napinsala sila o buntis pa siya. Hindi siya napaanak, wala sa oras. Kamay na po ng Diyos yan. Biyaya na po ng Diyos yan. Alam niyo po ba yun? Dahil mayroon po tayo na narinig, nababasa din, na yung dati siyang Satan's satanic work, mga alipin ito ni Satanas. Ngayon na born again, nagtestify na. Dati, pag sila binigyan atas, ito po yung mga, umiinom na to ng dugo ng tao. Nakuha nyo? Sa Amerika, uso po yung underground, mga kulto, nagsisisyon po yan, inom ng dugo na ng tao, pumapatay na po sila. Satanic work. Na-born again. Sabi niya, kami dati, sasakay kami sa mga transportation, sa aeroplano, kung saan-saan kami pinapadala na hindi kami nakikita. Naunawaan niyo po yan. Sila na mo mismo nagbabatuto. Hindi kami nakikita. Hindi kami nila napapansin. Dahil po ang kapangyarihan ng kadiliman na binigay sa amin, yun po ang aming gawa. Masyado na silang malalim. Wala silang ibang ginagawa. Satan came to kill, to steal, and to destroy. But Jesus give life and abundance. So ang ginagawa nila, kung sa Bisaya pa, manghalit, manggulo, mangdestroy. Sabi, gaganon lang daw yun sila sa kalsada. Pag ganon, ikaw natamaan, yung sasakyan babaliktad na o babangga na. Naintindihan niyo po? Ginagamit nilang kapangyarihan nila para magsira ng buhay. Yun po ang kanilang mission on earth. To destroy family, to destroy personality, to destroy life. Kaya mahalaga ang prayer ng magulang sa mga anak. Mahalaga ang prayer ng bawat isa sa bawat church. Kaya tama po yung ginagawa ng prayer intercessor natin. Mayroon na po tayo mga intercessory prayer through our intercessors na nagbigay ng kanilang oras panahon, manalangin para sa church.
Kaya kung mayroon prayer request, bigay nyo lang kay Sister Gina, kay Brother EJ. Para pag dating ng prayer nila, ma-intercede po ang inyong prayer request. Naintindihan nyo? Si Pastora kasi hindi rin uminto panalangin araw-araw to eh. Araw-araw ko ako na mamagitan para sa lahat. Pero maganda yung corporate prayer para po maraming nananaghoy, maraming kumakatok sa langit para sa'yo. Tama yung sinabi kanina na exhorter. To pray for one another. Kaya kung wala anghel ang kagabi, di wala, mayroon na lalamayan. Naintindihan niyo po? Kung ilang meters na tumalbog sila? 15 daw? Totoo ba yon? Di po ba? Wala lang naman galos o sugat o putok. May sugat? Pero hindi naman bali yung tadyang or wala daw. Praise the Lord, palakpakan natin ng Diyos. Iyon po yung kamay ng Diyos pag may namamagitan. Kasi itong mga transform life na nagaling sa kulto, na sila mismo nagkikwento, pag ang bahay puno ng panalangin, ang pamilya, ang magulang, hindi magagalaw ng kadiliman. Ito po ang susi. Parents, mother and father, if you know the Lord now, pray always for your family. Na no one can touch them. No one can give them, ilalaro lang sila. Ang sabi nung nagbalik loob na sa Diyos, hindi namin magalaw-galaw, nagliliwanag lagi ang bahay nila. Hindi namin sila mahipo, may apoy lagi sa paligid nila. Why? That is the hands of God into your life. Kaya ang relasyon natin sa Diyos lagi po dapat may alab, may apoy. Amen! Kaya last Sunday, nakita niyo si Pastora, hindi naman nag-nosebleed eh. Mayroon tayong visitors dito na from Baguio pero Amerikano po, kamag-anak ni Sister Gina, ang asawa. Ayaw daw pumasok dito sa church. Ayaw. Hello? Ayaw niya mag-church, ayaw magsimba. Kasi ayaw niya nga eh. Pero may imposible ba sa Diyos? Matapos niyang worship, hindi siya naupo. Hello? Anong may magneto na hindi siya umupo at natinamad upang mag-worship sa Lord? Pero ayaw niya pumasok sa lugar na ito, pero nakapasok siya. Tapos marinig mo pa, nagpapasalamat siya. At maraming katanungan patungkol sa Diyos. Tanggap na tanggap yung turo. Hello? Totoo daw ang turo. Amen? Kaya doon tayo nagpapasalamat. Dahil mga taong ito hindi alam kung ano si Jesus, sino si Jesus, ano pong Diyos. But because, sabi po ng Bible, paano nila maunawan, marinig kung wala may nangangaral na natuturo ng katotohanan? Kaya ang buhay natin, ilaan ito natin upang sisidlan na channel of blessing to win more soul for the kingdom of God. Amen? Kaya yun po mga kapatid, akala nyo mga bagong pasok lang, may mga katanungan, but then now they realize, may Diyos pala. Katulad ni brother, na kundi siya na-stroke, hindi siya nagbalik loob sa Diyos. But praise the Lord, dahil kailangan, may buhay siya, nakapagpuri siya, nakapagsamba, naniwala siya ang Diyos ay buhay. Amen! Kaya kung ikaw matagal ng Kristiyano, for all, this is for the body of Christ, sikapin mo na makasunod ka sa Diyos. Sikapin mo na matugunan mo ang tawag ng Diyos sa buhay mo. Dahil po, mapalad ka dahil nakita ka ng Diyos. Dinala ka ng Diyos sa mga matutuo at mga ngaral, totoong church, na ikaw po ay sigurado na makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi natin tinatago ang katotohanan. Wala po dito man pleaser. Wala po tayo dito na, dahil ibang lahi siya, kailangan mo siyang iyakapin, i-entertain. Wala dapat po sa atin yan. Pag tayo may bisita, ito correction again, na ibang lahi, huwag tayo nakala mo. Naintindihan nyo? Paryo-paryo lang tao yan. Mapalad ka pa dahil matagal ka na nakarinig ng isalita ng Diyos. Okay, welcome them. Entertain them. Pero pag nakaupo na yan dyan, huwag na natin guluhin. Kausapin. Naintindihan niyo po? Mupo ka sa upuan mo. Kausapin mo ang Diyos na makarinig siya, malaya siya makapakinig at makakilala sa Diyos.
You hear me? Oy, wala silang tugon. Nakorek ko lang kayo. Kasi po, minsan tungtuwa tayo, may pero sa madaling salita, sometimes they are irritated. Nairita sila pag may ginugulo sila sa upuan. Nairita sila, bakit ganito ang mga tao dito? Parang ngayon lang nakakita ng afam. Naintindihan niyo po ba? Bakit ko sinabi yan? Siyempre, may feedback eh. Ba't ganun? Nakuha nyo? Ba't ganun sila? Hello! Next time, kung may mga foreigner, wag tayong lahat doon. Ay, yung local, hindi nyo kinausap. Naintindihan nyo po? Ang kinausap nyo lang yung kulay puti, yung katabi, hindi nyo kinausap. Hindi, ano pakiramdam? May pinili kang tao. Are you there? Sabihin ko ba yun kung walang feedback? Lalo na dito tayo sa church na ito, bilang membro, follow Christ wholeheartedly. Kailangan natin sumunod kay Kristo na totoo. Kailangan natin sumunod sa kanyang kalooban. Kung naghahanap kayo ng totoong church na ito, hindi na po kayo ililigaw. So ano ba dapat ang gagawin? Ano ba dapat ang happen? Yung church na ito po, bakit ko sinabi na tama? May pagtitipon po, may Bible study, nag-aaral patungkol sa salita ng Diyos. May gathering. Hello! Tuwing isang linggo, may 3 beses sila nagtitipon. May nadadagdag po ba? Wala. Oh. Pag Friday, narito rin sila. Paano kayo kung magbigay ng instructions si pastora ng lahat na yung worship team? Kung ayaw nyo ng Friday, may midweek kayo every Wednesday night. Di ba? Ayaw nyo ng Friday, di mag-ano kayo worship team, mag-midweek worship, praise and worship kayo dito, hanggang kung sino gusto din sumama sa inyo. Pwede po ba yun? Para worship lang, prayer and worship. Para po may yung tinatawag midweek service after anniversary. Nakuha niyo po. Kasi kung may Friday adult, kung sino gusto sumali, willing and able to honor and worship God, gathering of the saints, may midweek para sa worship, praise and worship. 6, 10 man kayo dyan, dadagdag ang Lord. Maturuan niyo pa yung iba na kung gusto sa worship. Ay, hindi kami pwede, pastora, busy kasi kami sa aming work eh. Bahala kayo kay Lord magpaliwanag. Naintindihan niyo po? Ha? Lagi na lang tayo dahilan work. Kung mawalan ka ng work, ano ka? Sino naghanap ng work ngayon? Ha? Sino gusto lumipad? Gustong sumakay? Unahin mo ang Diyos sa buhay mo. Unahin mo ang Diyos sa buhay mo. Tama na po yung paglalaro. Tama na po yung wala kang ginagawa kundi maglaro sa cellphone, maglaro ng games. Kausapin mo rin si Lord. Bigyan mo sa oras sa panahon. Mag-commit ka ng buhay mo sa church, then the Lord will give you the desire of your heart. Amen. Kaya tama po yung ginagawa natin. Maghanap ka ng totoong church, itong totoong church na ito na nagtipon-tipon upang mag-aral sa salita ng Diyos. At ito po ang priority ng church na ito, to study the Word, to listen to the Word. Ang vision po natin, ma-recognize si Jesus Christ sa buhay mo. Your character itself, yung buhay mo, pag-ugali mo, tulad na ni Kristo. Tama po ba yon? Tingnan mo nga yung katabi mo kung Christ-like character na siya. I miss you, princess. Ngayon ko lang nakita si Princess, isang taon niya nawala. Isang buwan pala. So, yun po yun. Naintindihan niyo po? Si Angel Bert, saan ka bang bansa galing? Anong pasalubong ni Pastora? Ha? Akala ko sa Iran. Israel. So, welcome back again. So, yun po, hinahanap ko kayo pero wala naman akong magagawa. Di po ba? Si Jericho, si Genesis, o si Jeremiah, o si Genesis, nakakalimutan na naman kita. Naintindihan mo, saan ka namang barko sumakay?
Salamat sa pagbabalik mo. Amen? So, I praise the Lord. Kasi, hindi pwedeng hindi kayo hanapin eh. Hinahanap ko kayo, tinatanong ko kayo. Saan si ano? Saan nakita mo pa ba? Na ano mo pa ba? Kailangan naman na sasakay ako sa walis ka, hanapin ka. Pinaubayan na kita sa Diyos. So, yun po, hindi kayo nagkamali na papasukang church. Dahil ang hinahanap nun nandito na. Ito yung sinasabi ko, corporate worship. Itinaatas ko ngayon sa young people, sa youth ministry, midweek service, every Wednesday, kung sino mag-join. 10 man lang sila o 6 sila dyan, worship lang dito. 1 oras, matagal na yun. Tama po ba? Kasi wala sila prayer meeting, silang worship team, wala silang pagtitipon kasi work, hindi nila alam, hindi nila namalayan. Wala na po yung pahid ng Diyos, wala ng anointing, wala ng presence because of their busyness sa kanilang mga trabaho. Kitang-kita natin yan. But then, I cannot do anything but asking the Lord, Lord, make a way. Amen? So again, ito po tayo eh. Kaya sa mga inatasan natin, mga namumuno sa buhay Brother A.J. Sir Gina, and all the rest of our elders, bisitahin natin yung iba na nawala sa paningin nyo. Tama po ba? Bisitahin yung mga nawala sa paningin nyo. Anong pinagkaabalahan? At kulitin nyo sila. Ano po ang gusto nila? Pupasok ba sila sa kaharian ng Diyos? O manatili sila sa kamangmangan? Dahil ang kamangmangan po, ito po ay angkin ng kadiliman. Kaya hindi pwedeng na yung gusto natin. Ang malaga po yung gusto ng Diyos. Nung pisa ni Kuya kasi Isaiah sinong susuguin? Amen! Kaya yung apostles' teaching, ito po nagpatibay ng bawat isa po under the law of the Lord our God na magkaroon pagkakaisa, committed life to serve the Lord our God. Dadagdag pa kayo, dadami pa kayo. Nakikita ko na po yan. Ang ayaw sumunod sa Diyos, hayaan mo, babalik ka rin. Dahil ang hinahanap mo doon, hindi mo na makita sa iba. Dahil po kung may pride or proud spirit ang nagtuturo o makasarili, makumita lang ang gusto, hindi yan pagpalain ng Diyos. Dito tayo, nagpala pa po tayo. Kaya nga kahit di tayo humingi, may kumakatok sa gate, may pumapasok na biyaya ang Diyos. Natulog lang, pagising mayroon naman. Naintindihan niyo po. Parang hindi kayo maniwala kay pastora eh. Ito po ay buhay na patotoo. At kayo mismo, bakit lagi kayo may pagkain sa pagkainan nyo? Bakit po may nagdadala sa inyo? Bakit hindi na naubos mula pumasok kayo sa church na ito? Ang pagpaparat biyaya ng Diyos, may ngiti na sa inyong mga labi, mayroon na awit sa inyong mga puso dahil nakilala nyo at naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen! Hindi po ba, brother? You have peace, you have joy, fulfillment, achieve. Sabi ni brother, achieve. Hindi nyo lang alam, may mga kapatiran tayo na akalang bigat-bigat na pasa ng mundo. Pero nakita nyo, kung gumalaw ang Diyos sa buhay nyo, isang ganun lang, oh. Gawa lang pala ng kaaway sa puso-isip ng kanilang buong pamilya. But the Lord touched them, restored them, revived them. Iyon po ang isang malaking bagay. Wala man kayo alam, di nyo alam ng Diyos kung paano kayo pagpalain. Amen? Kami po, daluyan lamang ng pagpapala. Kami po, wala na ibang hinihingi. Ito, little testimony, maliit na bagay lang po ito. Pero, for so many months, sabi ko, Lord, gusto ko yung kaldero na yan, yung kawali na yan. Kawali lang hinihingi. Hindi ko makuha-kuha. Nag-try ako pa-deliver sa, ano ba yung Shopee nyo? Dineliveran ako fake. Yung aluminum. Hindi ko tinanggap. Sabi ko, hindi naman ito in-order ko. Di, balik. Lord, kailan ako magkaroon yan? Nung nagkaroon naman, sabi ko, wala naman ako hawak na cash. Pero last day na. Last day na kahapon. So, sabi ko, Lord, hindi para sa akin talaga yun. Wala eh. Nakuha nyo? Maya-maya, sabi, hello, mama, how are you? Are you okay? Oh, bakit? Ayun, tingnan mo, may transfer ako sa iyo. Hindi nakabili ako, palakpakan natin ng Diyos last minute. The Lord
knows kung ano pong mitiin niya, maliit ng malaki. Nakuha ko sa matagal na 2 years na yata pangarap lang. God's perfect time. Kasi mahilig ako magluto eh. Gusto ko yung lutuan na yun. So, sugod kami ni Sir, may naabutan pa kami. Kasi, yun po last sale na. Ang halaga na 5,000, nakuha na lang 2,000. Palakpakan natin ang Diyos. 40%. So nakita niyo po, God's perfect will. Ayaw mo pero once you have desire, maliit na bagay, material things. It's only a material things. But then if God knows na doon ka lang masaya, maliit na bagay upang tayo hindi pagpalain ng Diyos. Amen? Kaya may mga bagay po mga kapatid. Some of you here, matagal na nanalangin. Matagal na nagmimithi. Why till this moment? Wala pa tugon. Ano po kayang reason? Maybe wrong motives of the heart. Pag binigyan ka na ng Diyos, tatalikod ka na sa Diyos. Hello? For example, some of you here, pag ako nakapag-aral, makatapos, tutulong ako sa nanay at tatay ko. Nag-aral, nakapagtapos. Nag-asawa naman. Yung prayer niya, nangako siya. Pag ako nakapagtrabaho, magbibigay ako sa church. Hindi na nga nagsisimba. You there? Sometimes, motives of the heart na akala nyo maluko natin ang Diyos. Malaki pang mawala sa iyo pag nangako ka kasi na hindi mo tinupad sa harapan ng Diyos. Between you and the Lord. Bakit ko ito sinasabi? Mahirap po kasi magkaroon ng covenant na hindi mo tinupad. Yung commitment o committed life. Bakit ko sinasabi ito sa inyo ngayon, church? Kasi sabi niyo, bakit si pastor nagluluto pa pag linggo? Covenant ko to sa Lord eh. Hindi niyo pwedeng diktahan. Huwag ka na, pastor, magluto kasi ganito, ganiring matanda ka na. Yung covenant ko sa Lord, hindi ko pwede hinto hanggang buhay. Naintindihan niyo po? Kaya naman, tuloy-tuloy din ang pagpapala ng Lord. Yung good health, hello? Yung good health, ito na po yung sukli. Wala ka lang naramdamang anumang bagay. As long God's given you strength, tuloy lang tayo, mga kapatid. Kaya wag kang huminto gumawa ng mabuti. Na magsawa gumawa para sa Diyos. Dati na ako, noon pa, nagluluto na ako. Noon pa, nagbibigay na ako. Hanggat hanggang ngayon, wala pa rin. Pinangunahan mo na naman ng Diyos. Amen? Sino na napapagod? Saan ka napagod? Yun ang tanong. Wala tayong kapaguran pagpatungkol sa Diyos. Lalo na sa ating paglilingkod. Amen? Parang di ka niya naniniwala. Parang hindi totoo sinasabi ko Hanggang may buhay, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi kayo naglilingkod kay Pastora, church. Hindi kayo naglilingkod kanino man. Naglilingkod kayo sa the Most High God. Why you are here? Because you are here because of the Lord. You are here because you want to honor and worship the Lord your God. Yung buhay mo, isipin mo lagi, pagpapala ka sa bawat isa. Hindi po negatibo. Ay, kung nandun ako, makita ko na naman yung ayaw ko. Lagi mo tanggalin negativity-han. Nandun ako para magpuri, magsamba, at daluyan ng pagpapala sa mga tao dinala ng Diyos sa buhay ko. Yun lang po tayo. You are a blessing to many. You are a blessing to those people na kailangan din ng katuwang sa paglilingkod. Dahil yung salita na no man is an island, totoo pala yun. Amen. Sa mga kapatid natin na year pa lang dinala ng Lord dito, wala pa nga yata. May nabago ba sa buhay niyo sa pagtitipon niyo? Sister Marie Chris, Sister Milet? May na-transformation na ba sa pamilya niyo? Hindi ka na bugnutin, hindi ka na mainisin, hindi ka na mainitin? Mayroon po ba? Kaliit lang. Naintindihan niyo po.
Nawala na po yung madali kang manampal, madali kang nainis, madali kang Pag wala na po sa inyo yan, it means, little by little, nagawa ka na ng Diyos. Ayan si Kuya pa totoo. Nang hindi ka pa ako nakakilala sa Diyos, ano ba yung luwag sa Tagalog? Sansi? Ha? Ano man hawakan ko, hampas ko sa'yo kahit saan ka tatamaan. May kawayan pa yan, tago ka sa ilalim ng kama, sundutin pa kita, bahala kung saan ka. Ganun po ang ugali ko rin dati. Hindi po ako makapagtimpi, walang pagpigil sa sarili, walang self-control. But when the Lord transformed me through His Word, bakit ngayon hindi basta-basta nagagalit? Why? Because I know God doesn't want His children na walang bunga ng Espiritu ng Diyos. Kaya napakahalaga, magkaroon ka ng bunga ng kapangyarihan ng Diyos tulad ng self-control, patience. Kaya nga, ayan o. Salamat kayo sa buhay, Sister Janet. Malalaki na sinulat para hindi na kayo mabulag. Hindi kayo makalimot sa mga nakasulat na yan. Amen po ba? Kaya, church, again and again, I'm reminding you, sang magmaktul ka sa bahay mo, sang mainis ka sa mga nakikita mo sa loob ng bahay mo na hindi pa sa Lord, kung saan yung mayroong gathering, busog ng puso, isip mo patungkol sa Diyos, mayroon pa gathering, mayroon pang, yung kanina, pagtitipon, naghati-hati sila ng tinapay, in every houses, kung saan sila nag-gathering. Yun pong ginagawa nyo. Although sabi nyo, pansit man yan, tinapay man yan, ano man yang sopas man yan, nagbabahagi kayo at nagkakaisa kayo sa pangalan ni Jesus. So that is the apostles' teaching. Maliit na bagay, but encourage you to gather together to strengthen the faith of many. Amen? Kaya wag mo baliwalain ang pagtitipon. May ginagawa ako, dami kong tralabahan. Maglaba ka habang buhay, habang panahon na wala kang kapayapaan. Naintindihan niyo po ba? Pero kung unahin natin ang Diyos, may panahon tayo sa Diyos, ayusin ng Diyos lahat na sigalot sa buhay mo. Ayusin na makapangyari ang Diyos na lumalang ng buhay mo. Kaya never tayo stop, never ending itong turo dito. Habang may buhay, habang may tiwala, habang may pananalig, habang may panampalataya tayo sa Diyos. Amen? Again, balik tayo doon sa mga visitors natin last week. Sila nga wala alam patungkol sa Diyos. Pero they have everything. May salapi sila, malalaking pera ang pumasok na sa buhay nila. Pero nakita niyo po, wala. Kasi wala silang pinagkatiwalaan ng Diyos. Paano ang instruction, gabay, patnubay ng Diyos upang lumapalago pa na hindi na mawawalan. Amen po ba? Bakit tayo huminto? Bakit tayo nawawala? Tamad na ako, pagod na ako, marami kong trabaho. Walang katapusan ng trabaho. Pero pag sa Diyos ka, madali lang pula at ayusin ng Diyos sa buhay mo. Yung mga tao sa sanlibutan nakita natin, malit na bagay yun, enjoy sila. Pero paano pag namatay? Paano na yun, tumimbwang na yan ngayon? Nakapasok na yun sa kahon. May bahagi ba sila sa kaharian ng Diyos? Pero wala sila panahon sa Diyos? Sige, kayo na sumagot. Pag ang tao namatay na walang ugnayan, walang commitment sa Diyos, baliwalain ka rin sa pagdating ng oras panahon. Wala ka nang mapasukang kaharian. Hindi nagkulang ang salita ng Diyos sa kanila. Nakapasok na sila dito. But then, mas pinili nilang sanlibutan ang buhay ng kanilang naintindihan. Pero hindi nagkulang ang Diyos sila abutin para sila makarinig ng ebanghelyo.
Kaya I'm saying this because I want all of you here to understand God is alive. God wants to give you blessing eternally. Pag sinabi pagpapala habang buhay, doon ka sa kaharian niya, wala na kang luha at wala nang pain na maranasan kung ikaw po makapasok sa kaharian ng Diyos. Isipin nyo na lang, pag wala ka sa kaharian ng Diyos, dito ka sa kadiliman, wala kang ginawa, tormented ka day and night eternally. Pag eternally, habang buhay. Amen? Mas tama na po yung wala kang ginagawa sa Diyos. Sino dito ayaw malate sa trabaho? Sino dito hindi mag-absent dahil mawawalan o alisin sa trabaho? Di po ba? Dapat sa Diyos. Sa Diyos na nagbigay buhay. Sa Diyos nagpahala sa atin. Ganon din tayo, higit pa. Kahit, di ba, sa eskwelahan, ayaw mo umabsent dahil ayaw mo mag-75 ang grade mo? 98 ka na nga, nagagalit ka pa kasi gusto mo 100. Sa Diyos, dapat ganon tayo, 100%. Nagwawala ka na. Pag ang iyong grade sa iyong gusto, ikaw po number 1. Dapat ikaw number 1 sa Diyos. Kamangmangan kasi. Kala niya, itaasan ng tao kung number 1 siya. Number 1 ka sa Diyos, itataas ka pa ng Diyos. Nakakalungkot, di po ba? Sinong susuguin ko? Sabi ng Lord. Sinong utusan ko? Ipahayag ang Ebanghelyo para lahat ng uri ng buhay maliligtas. Bakit niya binigay ang kanyang bugtong na anak para maligtas ang lahat? Kung ito hindi na mahalaga. Ibig sabihin, mabuti pa rin ang Diyos dahil binigyan kayo chance to know the Lord your God. Amen? Even myself, pagiga ko, Lord, kulang pa rin kami. Wala pa kami nagawa sa iyo. Marami kami dapat gawin na ang mga tao makauna, makakilala, ngunit wala kaming kakayanan kundi mo rin sila abutin at palaguin. Araw-gabi yan, sabi ko, Lord, bahala ka na sa kanya. Ayaw makinig eh. Lord, ikaw na magdisiplina. Ikaw na po mangusap. Ikaw na po gumawa ng akbang para makabalik sa sayo. Alam niyo po ba? Iyon po ang prayer natin. Mga magulang, hindi tayo hinto, manalangin para sa ating mga anak. Para sila po maligtas. Paano ang magulang manalangin kung mismo ang magulang ayaw magpakumbaba sa Diyos? Kaya hindi kayo sa maling church. Wala kayo sa maling church. Nandyan na kayo. Ibuhos nyo na maging totoo lang sa Diyos. Hallelujah. Sabi po nga dito, commit your work to the Lord. Ibig sabihin, magtiwala ka sa mga plano mo sa iyong ginagawa sa Diyos dahil ang Diyos po ay nag-iingat at magbibigay aksyon. O mag-ingat sa iyo kung ikaw po binigay mo ng tiwala mo rin sa Kanya. Amen po ba? Bibigyan ka ng Diyos ng karunungan, bibigyan ka ng gabay patnubay, at bibigyan ka ng tamang desisyon kung nagtitiwala ka sa Kanya. Naintindihan ba natin? Yung effort mo, gawa ka ngayon ng gawa, ngunit hiwalay sa Diyos, plano panukala ng Diyos sa buhay mo, wala ka rin mararating. Sayang. Incline yourself to the Lord and ask the Lord wisdom what to do. Because God will make a way for your life. Subok na yan, church mo. Subok na po yan. Ang plano mo, ma-establish lang yan kung you trust the Lord completely. Kung ang pangako ng Diyos, maranasan mo, kung hinanap mo siya at naging totoo ka sa Kanya. Amen? Kaya, naging successful lamang ang buhay ng isang manampalataya. Ano man ang kanyang plano, panukala sa kanyang buhay, kung ito binigay niya na sa Diyos at ang positibong pananaw, paningin na ang Diyos gagawa din sa kanya.
Hindi humingi ka na nga sa Diyos. Hindi ko alam kung sasagutin ako, hindi. Ganon pa rin tayo, Lord. Bakit po ganito, ganito, ganito? Tanong pa ng bakit? Binigyan mo ba priority ang Diyos sa buhay mo? Binigyan mo ba siya ng yung puso na totoo? Naintindihan ba natin? Sino pa dito madaling nagagalit, lalo na sa mga anak? Yung nakangiti ang mga nanay, bakit kayo? Paano kayo magdisiplina? Ha? Paano kayo na magdisiplina sa... Para kang ibon tiririt eh. Yung walang... Lumuhod ka muna sa Diyos. Panginoon, tulungan mo ako. Hindi ko kaya itong mga anak ko. Hindi ko kaya si ganito. For example, Lord, bakit ganito si Genesis, Lord? Wala siyang ginawa, maglaro. Instead maghanap siya ng trabaho, humingi ng tulong sa iyo. Wala siyang ginagawa. Hindi ako pinapakinggan. Hoy, magtrabaho ka. Anak, lakay mo na. Matanda ka na. Dinugtungan na eh. Nangingisa sa Lord. Bigla sa labas. Dami yun ang sinabi doon. Pag sinabi mo sa Diyos, hayaan mo ang Diyos gumawa. Naintindihan niyo mo? Tawa-tawa ka. Totoo ba? Nanay mo ganyan? Naintindihan niyo po ba? Yun po yun. Of course, alam natin ang magulang. Ayaw ng magulang mapahamak ang anak. Ayaw ng magulang mapunta sa hindi successful ang buhay ng anak. Dahil ang lahat ng magulang, kaya nagtrabaho yan para sa anak. Amen? Para mapakain ng anak, para magandang buhay ng anak. At sa sobrang pagmamahal sa anak, nakalimutan ng Diyos. Nintindihan niyo po? Nakalimutan na ang Diyos bahala sa iyong anak kung ang Diyos mismo na bless sa iyo, i-bless din ng Diyos ang buhay mo. He is a blessed God. Amen? Kaya wala kang dapat alalahanin. Ano sabi ko? Huwag ka mag-alala kung pinagkatiwala mo na sa Diyos ang buhay mo, ang puso mo, ang pamilya mo, dahil ang Diyos mismo ay magbigay pagpapala sa buhay mo. Amen? The problem is sinabi mo na sa Diyos, binawi mo na naman ng hapon, ikaw na nag-aksyon. Lord, pagpalain mo ang anak ko. Lord, ikaw na mag-ayos sa kanyang puso, isip. Lord, ikaw magbago sa kanya. Paglabas mo na naman sa kwarto. Ikaw naman na gusto magbago sa kanya. Saan yung sinabi mo sa Lord? Bahala ka na, Lord. Gumawa ka na naman ng kabulastugan. Paano pa maniwala na ang anak mo sa Diyos kung ikaw mismo hindi rin nagawa ng Diyos? Amen po ba? Tama po ba, church? Pag na-disappoint ka ngayon, maya-maya, nawala na ang katuruan ng salita ng Diyos. Nalaglag na naman, nahulog na naman ang bunga. Nahitik na ka dapat ng bunga ng pag-ibig. Hitik-hitik na, laki-laki na pulang-pula ng puso sa pag-ibig. Kunting bagay lang, umitim na yung puso. Naintindihan nyo? Ingatan natin yung puso. Anong ingatan mo? Bakit ano mayroon sa puso? Ha? Ito po ay nagpapump ito para mabuhay. So, hindi ito hinto habang may Diyos ka sa buhay. Dahil ang pag-ibig yung sinabi na natin, pag-aralan natin, ito po yung bunga ng Espiritu ng Diyos. Para tayo igabay, patnubay, magkakaisa sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya again, church, ano pang hinanap nyo sa church? Sa bahay panamgahan? Yun nga sinabi ko kanina, sa aklat na gawa. Nandito na kayo sa totoong church, na nag-gather together in the name of the Lord, na may mga Bible study, na ang priority natin ng Diyos, mataas ang paunawa patungkol sa Diyos, at ang pangatlo ay mayroon tayo corporate prayer, dapat may corporate praise and worship. At yung isa pa po ay nagpahalaga tayo sa baatin mga kapatiran. We have concern to one another. Amen? And the last one, nakita nyo naman lumalago kayo.
lumalago ang church. Natuto na kayo. Ito po yung totoong church. Amen? Hindi tayo pwede mamili. Hindi tayo mamili na, ayaw ko doon sa church na yun. Mahihirap. Hello? Ayaw natin sa church na doon. Hindi sila foreigner. Ayaw natin sa church na yun dahil walang Korean doon. Dito po, Christ-like character. Ito po ang church na totoo. Amen! Ito na sasabihin ko sa inyo, lipat man tayo ng lipat ng church, kung di ka naman lumalago, it means ikaw may problema. Are you there? Gusto mo lipat-lipat para kang paro-paro? It means may problema ka. Manatili ka sa church, mag-commit ka ng buhay mo, maglingkod ka sa Diyos, at makita ang liwanag sa iyo. Yun lang, wala nang iba. Wala dito po yung pressure. Gumawa ka o hindi, for the glory of God. Amen? Kaya ito lang masasabi ko sa inyo mga kapatid. Sa totoo tayong church, hindi reliyon. True relationship to the Lord and to one another. Wala tayong inaabang tao dito. Wala tayong tinatangkilik na tao dito. Ang Diyos po ang ating priority sa lugar na ito. Hoping and praying na mayroon po tayong transformation of life through the Word. Can we bow down? Or can we go to the holy throne of the Lord?